Sa likod ng hiyaw ng mga makina, ang pagnanais na maging mas mabilis, mas malakas, at higit sa lahat, mas malaya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang racer. Ito ay tungkol sa paghahanda at pagpapahalaga sa bawat segundong sumasabak kami sa karera. Hindi lamang mga motor at makina ang naglalaban sa bawat karera, kundi ang aming tapang at dedikasyon. Ang bawat tornilyo, bawat pihit, bawat piyesa, bawat hakbang ay may kahulugan. Ang tagumpay ay para sa walang takot makipagsapalaran, para sa naglakas loob mangarap, at para sa handang magsikap. Ito ang aming kwento. Good morning. So yun, meron tayo ditong Astron na lever guards. Ito yung copycat ng Racing Boy na lever guards na kailangan natin ipalit dito sa bike kasi nalaglag nung race yung kanan natin na nagkasagian. So yun, hindi siya pantay, hindi siya match. So install natin itong Astron para match na uli yung lever guards natin. Adjust din natin yung throttle cable. So ilulog natin to kasi medyo maganit ng konti. So mahirap mag-maintain ng throttle. Plus, ang changes na ginawa natin dito sa bike is yung pipe lang naman. So, nakaschedule tayo ng dyno tuning next week. Kaso may salang tayo bukas ng Carmona, kailangan natin mag-practice. Kasi nga, isasalang natin tong Corsicars. Nag-late tayo ng gulong kasi sa likod for the race. Saka, ang problema kasi hindi ako sanay sa 120 na rear. Nasanay tayo sa 140. Hirap ako na ilin yung bike. So hindi ako sanay na hindi malalim yung lean ko pag nasa race. Although mabilis talaga yung power niya sa exit, lalo sa stretch. Nung binalik ko ng 140 yung gulong, ang napansin ko yung nawala sa speed. Kasi 140 plus tayo sa backstretch ng Clark, naging 120 something na lang na nag 140 tayo. So yun, dahil wala pa tayong dyno fest, bubuksan natin to. Kailangan natin i-adjust yung idle nung bike kasi medyo low idle siya kapag on natin, lalo kapag cold start. So ito yung mga bike preparation na ginagawa natin for the race. Usually as early as a month before nagpe-prepare na yung iba. Pero sa atin kasi wala namang major changes sa bike, lalo sa makina, naka-sealed pa rin. So makikita nyo, sealed pa rin yung engine natin. So yun pa rin yung seal na ginawa nila sa Morak, yung marking nila. Parang panatandaan na hindi nabuksan yung ating head sa kablock, hindi napalitan ng pyesa. Nakalock kasi tayo ng 155cc tapos stock sa ibang parts, stock size. So kailangan, importante yung mga seals na yan. So yun, ang mga mabigat lang na ginawa natin dito is yung sa gulong. Yun yung kailangan natin practicein, plus yung sa pipe. So hindi natin alam kung gaano kalaki yung performance na na-gain or nawala. Yun nga lang, hindi pa siya nadadyno, so malalaman ko pa talaga pag race weekend na talaga sa Batangas. Okay, so yun, kabit na natin yung mga parts. Okay, so yun, buksan na natin yung quick throttle para malug na natin yung cable. Wala, kailangan din nilog, oh. Okay, nakaloob na. So, kabit na natin yung lever guards. Okay, so yun, nakabit na natin yung Astron na lever guards. Ayan, pamukhang-kamukha niya yung Racing Boy talaga, oh. Oh, iba. So, ito, Astron. Ito, Racing Boy. Sip, iba. Ang kumukha. Okay, so naloob na natin yung throttling cable. Medyo okay na yung play niya. Okay na rin yung lever guards. Apply tayo ng racing wax chain. Tapos adjust ng idle. Hindi sa loob yung yung throttle body. So
dito dapat straight through kita yung yung parang adjuster niya sa hangin. Pero kailangan natin baklasin lang to para masiyip natin and ma-adjust. Hindi ko masilip yung adjuster, mukhang kailangan ko silipin yung spare natin na 36mm na throttle body. Kasi same na Pitts bike din yun. 34 lang yung nakakabit dito kasi yung limit sa nationals. So ito yung spare natin na 36mm na same brand, Pitts bike. So, yan, 36mm na Pitts bike. So kung makikita nyo, ito yung adjuster niya sa hangin. Yan. Okay, so ito yung kailangan natin ma-access, which is nandun sa pinakaloob, hindi mo maabot. So mukhang babaklasin natin tayo itong wrong side fairing. Yung makikita pwede na natin siya ma-access dito. Yan, kita na siya. Dadan natin yung hangin. So, bro, one step. Ayan, one step. Mas okay na kasi nung una kasi usually kapag cold start nababantay siya. So ngayon naka-hold niya na. Ayan. So one turn lang dinigdag natin, okay na siya. So balik na natin yung fairings. Balik na yung fairings natin. Lug na natin. Hindi na tayo basahin dito para hindi kumalat yung racing walks. Okay, so good na yung bike. Ready na ito. Yung chains lock na lang, medyo malambot. So, sa truck na lang natin adjust bukas. Kasi may meeting na tayo maya-maya eh. So, prep na ako. Yun, so cancel yung Carmona pero tuloy tayo ng dyno tune. Dito tayo ngayon sa FDRT, sa Caloocan. Papadyno natin yung GSX-R. So we're done with dyno tune and sakto nakakuha na rin tayo ng clutch lining. Ayan, so racing clutch lining ng Pitts bike saka clutch plates. Ito kasing racing clutch lining mas maninipis. Plus +1 siya. So magiging 6 na yung plates. Ay yung clutch lining. So hopefully mas makapit. Tignan natin kung paano gagawin para dito bukas. Good morning, dito tayo ngayon sa Suzuki Vents Works. So napaaga. Ayan, kailangan natin binili na pinion oil pin. Ayun. So ito yung nasa release pinion aid. So may arm ng clutch and nag-leak kasi yung sa atin eh. Yan, Boss Joven, shout out. Dito na tayo kala Boss G. So, papalik na tayo ng clutch lining, ng seal sa clutch to kasi nag-leak na nakaraan. So, lining, saka plates, kapit na natin. So, yun, dito na pa rin tayo sa Boss G and may nakita tayo na RCB na DB line na rear shocks para sa GSX. So, ito importante to pagbili ko kasi hindi natutunan yung stock. So, kada truck nagpapalit ng setting eh. Minsan kailangan malambot, minsan kailangan stiff. So, napaka-importante adjustable na suspension. Okay, so yun na yung lining ng Pitts bike na Racing Diamond. So, binabad na sa langis para kasi-check na ng langis yung lining, gagawin sa pack. Palit na rin yung ating clutch bearing. Kasi pwedeng inaling na kapain. So yan yung mga issue na ginagawa sa race prep. Check yung makina. Sila kakailangan palusan. So after nito, suit. Kunin natin yung suit na vehicles ng bike. Yan, lalagay tayo dito silang Forza dito. Saka sa gilid, papagawa tayo stickers. Yung ating lalagay sa coolant, Red Horse. Lakas tama. Hindi, tubig lang yan, distilled. Papalitan na natin yung stock suspension. DP2. Okay, so yan na. Nakakabit na. So, totono na lang natin to. Dito na tayo sa second motor supply namin, Gacha Bago, sa TEDAP. So, kunin natin yung suit. Dito yung suits. Yan. Kuha tayo. Ito yung kunin natin, V2.
Yan, dahil pa dito. May bago sa likod, RST. Tapos si Migs. Yun shout out. So ito yung mga RST. Ang sabi nila itong RST, bagay to sa medyo malaki yung chan, lumaki. Unlike nung mga SPRS na medyo sexy, so mag-a-adjust ka talaga ng size. Dito, kung medyo big yung tummy mo, hindi ka problema. So, European size to Ako makikita nyo, malapad yung gilid. Yung sa chan na part. Sukat natin. Parang lumaki ko, size na? 52. Okay, last set natin for today. Papalagyan ng logo itong bagong suit. So, yun. Dito tayo kada Sir Adam. Yan. Sa LA, Lower Antipolo. So yun, kung kailangan nyo ng gagawa ng suit, yung mga nabutas, yan, damage, yan dito, dami nakapila kay Sir. So yun, dito tayo sa Posh. Kuha tayo ng 415 na sprocket. So kailangan natin ng 44 saka 40. So mga sprocket sets, naka-sale pa rin sila dito. Dami steel braided. May mga mags, may mga rim set. Dami Okay, so wala available na gold. So mukhang dito tayo mauuwi. Medyo mabigat lang ng konti. 41, wala yung size 40 Saka 44 yung kukunin na. Okay, so yun, dito tayo sa Palok, Manila. Sama natin si Ed. Yan. May drumstick tayong nairamin sa akin. Daya na to. Tawag dito. Yung bars para sa clip-ons. Yan. So spare natin just in case na kumala tayo. Pero wag naman sana. Well, nakalatag na yung logo. Nice. So day 2, binalikan na natin yung suit. Yan. Dito pa rin tayo kala Sir Ronald. Parang binili mo ng nakakabit na talaga yung logo. So yun, murang-mura na nagre-repair. Saka naglalagay ng logo sa suit. Yan. PM niya lang si Sir Ronald. Okay, so kakawin na natin and final bike prep dito before tayo pumuntang Batangas bukas for the official practice ng Morak. So 3 days on sunod-sunod, official practice, qualifying Saturday, and then race day Sunday. So kabit na natin yung Corsa stickers natin para dito sa bike. Tapos yung chain medyo maluwag din, medyo malaki yung slack. So kailangan i-adjust natin. Although pwede naman bukas na sa truck mismo kasi medyo mahaba yung preparation time natin bago yung salang. Rain light pala. So may nakuha na tayo na bicycle light. Yan. Kakabit natin sa likod para maging rain light kasi maulan yung panahon. So malaki yung chance na wet race yung mangyayari. So kailangan natin to. Beyond. So nakabit na natin yung rain light. Yan. Yan, so ready na tayo for wet race in case mag-wet race man. Okay, kita-kits bukas, Batangas. Yun, so on the way na tayo to Batangas, guys. Good morning, dito na tayo sa BRC. Yan, okay na i-slack nung chain natin. Tapos, yan, paddock, master paddock assistant natin, si Christian, yan, palit na grip sa kaliwa. So ayun, tapos na tayo ng unang practice session and yung suspension ko medyo naritigasan ako. Maulan pa naman, so kailangan mo nang maglambot ng suspension yung maulan pa rin, and yun yung ating bagong Corsa suit. Yan, thank you Corsa.
ginagamay ko pa yung feeling niya kasi iba yung feeling niya dun sa mga iba na gamit ko. Makakas naman siya kapag basa, pero mas manipis kasi yung gamit ko ngayon. Kaya tinatansya-tansya ko pa. Pero gusto ko yung takbo niya sa loob. Lapit-lapit na. Luminyagan na rin to. So nagagamay na natin tong Corsa na 120. Wow. So far, good yung power niya kanina nung tinakbo ko sa tuyo. So wet, makapit pa rin naman, pero naninibabil lang talaga ako. Pero overall, sulit to. Okay, so tapos na yung practice sessions natin. So far, kukulangan na ng konti. Hindi ko ma-push ng sobra kasi yung suspension ko sa harap patigas, hindi ko pa na totono. Inuna ko kasi yung yung tono ng gulong kanina para makuha ko yung pressure nitong Corsa. Yan. So far nakuha ko na yung pressure yan. Problema ko naman yung gulong, yung suspension patigas. So bukas morning, agahan natin, patune natin yung suspension. Tapos practice ulit. 3 practice sessions, tapos qualifying. And then Sunday, race day. Hopefully makapwesto pa rin tayo gamit yung Corsa tire. Good morning, so balik na tayo dito sa track. And may bike, medyo tayo sa natin, pumito na rin iba natin kasama. So PSI na-check na. Force the suit and paaraw na sa racetrack. So nice. So tayo, sana hanggang bukas tayo. Dumating na yung double bubble, tinahabol natin. So kabit natin dito. Kasalo ko yan, tinatono yung shocks. So ayun, nakabit na. Matulong ako mga. Tapos sa qualifying, wait na lang natin yung results kung pahilan tayo. Hindi na nakasama kalaban. Pagod. So after nito, pahinga na, tulog. Tapos bukas, balik tayo for warm-up sa race 1 and race 2. Warmers tayo. Warmers. Natatakot siya, bike. Pag-uwi ako sa launch. Try ko kanina. O, game, tanggal. Kaya ng Corsa. Init pa. Grabe. And so temperature niya after sumalang 51, 52, 53, 84, 55. Side is mas malamig. Doon. Signing the guitar, MJ Valdez. Arbitron MRAC 2023. There you go. MJ Valdez. Congratulations, Chair Archie Alibong. Surrounded by MJ Valdez, first runner-up, and Western Ordonez, second runner-up.
Congratulations, winners of our Washington RCC Sport in round 5 of Electronic MR Racing. Okay, so tapos na yung round 5. Kasama natin si Chomp. Yun. And syempre, second place tayo. You know. First runner up. Corsa. Yes, and yung ating race bike. Pagdating sa dulo ng bawat karera, isang bagay ang nagsisilbing bituin ng aming tagumpay. Ang wastong paghahanda. Sa bawat takbo ng aming motorsiklo, sa bawat liko at pag-angat, mahalagang nararamdaman ang seguridad gamit ang tamang gulong. Umulan man o umaraw, sa loob o labas ng racetrack. Dahil ang tunay na finish line ay hindi lamang sa bawat karera, kundi ang makauwi tayo ng ligtas sa ating tahanan. Kaya ang tiwala ko ay nasa Corsa Tires. The tires that brings you home.